Tayo po ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon at buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Babasahin po natin ang tatlong talata po lamang. Talata pong 8 hanggang sa talatang 10. Chapter 1. 2 Timothy chapter 1 verses 8 to verse number 10. Tayo tumayo ulit bilang atin pong pagpupugay sa Panginoon. Nandiyan na ho ba kayo? Okay, dyan po sa ating screen, naririyan po ang mga babasahin po din po natin kung wala kayong Bible. Basahin po natin sama-sama. Handa, basa. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggunya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng panahong walang hanggan, na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo po'y manalangin. Muli po aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nandirito sa inyong harapan. Kami po ay muli pong nagpupuri sa inyo sapagkat muli pong biyaya sa amin ang makadako sa inyong bahay-sambahan at makatagpo po namin kayo sa Espiritu at sa katotohanan at mapag-aralan nga po ang inyong banal na salita. Salamat po, Ama. At ang dalangin ko po, O Diyos, ay tutulungan mo po kami sa mga sandaling oras na ito. Inyo kaming pagpapalain, O Diyos. Inyo kaming sasamahan ng inyong Santong Espiritu at inyo kami, Panginoong, gagabayan sa aming pakikinig. At gayon din po, Ama, ang inyong lingkod. Sa inyo po ako umaasa at nagtitiwala na kayo nga po ang siyang tutulong sa akin. Wala po akong kakayanan, tangi po lamang sa inyong biyaya, palaging umaasa at nagtitiwala. Ama, ito po yung aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo. At salamat nga po sa Panginoon na tayo po ay nandirito muli para sumamba sa ating Panginoon. Well, salamat po sa kanyang banal na salita. Ang sabi po ng ating talata sa wikang English, but be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Lord Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. So, ayan po sa wikang English. So, tayo po ay nagpapasalamat nga po sa Panginoon na nandirito tayo na sasamba.
At bahagi po ng ating pagsamba ay ang pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. So ngayon pong umaga, ang paksa po ng ating pag-aaral ay pamumuhay, living in the purpose of God. Pamumuhay sang-ayon sa layunin ng Diyos. Okay, yan po yung ating paksa ngayong umaga. Pamumuhay ayon sa layunin ng Panginoong Diyos. So tayo po ay nagpapasalamat. We are grateful to God for our salvation. Atin pong tinanggap ang ating kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. At bahagi po ng kaligtasan yan ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nung pong tayo ay iniligtas ng Panginoon, ay pinatawad din po ang ating mga pagkakasala. Kaya po, sa ating mga sumampalataya, hindi na po natin dapat pang alalahanin ang kasalanang yaon. It doesn't mean na tayo na may magkakasala palagi. No? Sabi nga po, tayo hinugasan na, binanal na, nilinis na. Kung tayo hinugas at binanal, nilinis, bakit ka naman magdudumi? So, hindi po katinuan ng isip na kaya ka naligo ay para magdumi. Tayo ay naglilinis upang tayo po ay manatiling malinis. Kung maaari nga lang, huwag tayong magdumi. So, salamat po sa kaligtasan at sa kapatawaran ng ating kasalanan. At dahil po sa kaligtasan ngayon, tayo po ngayon ay may pag-asa na. Tayo po ay may katiyakan na tayo po ay patungo ng langit isang araw kasama po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yan po yung ating pag-asa. Aalis tayo rito, tayo po ay palangit kasama ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating buhay dito ay tayo po ay mga strangers lamang dito, estranghero lang. Iiwan natin itong lupang ito at tayo po ay palangit. Kaya ko po ito binabanggit, baka mayroon po ritong hindi pa tiyak ang langit, maganda pong inyong bigyan ng pansin ang inyong sarili. Huwag lang kayong mabuhay na basta nabubuhay, masarap na nakakakain, kung ano-ano ang inyong iniuulam, pero gaano man ang inyong pagkain kainin, isang araw mamamatay tayo Baka naman sa ating buhay na ito, puro na lang pagpapayaman sa buhay na ito. Isang araw kahit nagaano tayong kayaman, mamamatay tayo rito. Kayo ba'y makikipaglibing mamaya? Alam na niyo kung sino ililibing mamaya? Si Dolpe, Ibig ko pong sabihin, kahit na ganong kayaman ang tao, gaanong kasikat ng tao isang araw, mamamatay. Yun ang dulo ng ating buhay. Kaya po naman, ipinagdidiinan po natin yung sinasabing kaligtasan ng ating kaluluwa. Huwag tayong mabuhay ditong, nagpasasa lamang sa buhay na ito at hindi tiyak ang langit. Ang sabi ng Panginoon, ano ang iyong mapapala na makamtan mo ang buong sanglibutan at paimpyerno ka naman? Meron ba nun? Meron. Mark 8:36 to 38. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano ipapalit mo sa kaluluwa mo? Kaya po sa aming mga kaibigan na narito, salamat po na kayo nandirito. Ito po'y biyaya sa inyo ng Panginoon na kayo makarating. At salamat po, ang kaligtasan po natin ay biyaya ng Diyos. Hindi po yung mabuting gawa natin, hindi yung magagawa mo, kundi yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga siya namatay Alam niyo kung tayo maliligtas sa ating gawa, hindi na dapat pang mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Pero pinatututuhanan ng kamatayan ng Panginoon na yung iyong ginawa ay hindi makapagliligtas sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay.
wala makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapapahamak, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, salamat po sa Panginoong Diyos. At bilang mga mananampalataya, tayo po ay may katiyakan ng langit. Pero, yan, maraming beses ay nakakalimutan po natin na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. He has plan and purposes in our life sa pagliligtas sa atin. No? Meron po siya mga plano at layunin sa ating buhay. At mga kapatid, dapat po nating malaman po itong mga planong ito, o kung nakakalimutan po natin ay muling ma-refresh sa atin ang mga planong ito at atin po itong maisagawa sa ating buhay, or else, tayo po ay matatawag na talunang Kristiyano. Ano? Talunan tayo. Pagka yung planong ayon ay hindi po nangyari sa atin, talunan ang buhay natin. Aha. Kaya po mga kapatid, ngayong umaga tayo po ay magsasalita sa atin pong paksa. Pamumuhay ayon sa layunin ng Diyos. And as I said, upang muli ay gisingin tayo, hamunin tayo na mabuhay ayon sa plano ng Diyos sa ating buhay. Okay, dito po sa ating binasang talata, ay nandirito po ang deklarasyon ng plano ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Nandiriyan po. Ang sabi po ng ating talata, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan, dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggan, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So nandirito po yung deklarasyon ng plano ng Diyos sa ating buhay. Alam po niyo kung bakit po isinulat ang banal na kasulatan? Siguro nung panahong iyon ay para kay Timoteo, para siya mapaalalahanan. Pero kung bakit po ito'y preserve ng Panginoon sa kabila ng napakabigat na pagsubok, ay para sabihin sa atin ng Panginoong Diyos, sabihin, hey mga anak, may plano ako sa inyong buhay. May plano ako sa inyong buhay. At yun po yung dahilan kung bakit nasa sa atin ang banal na kasulatan up to this present time. Amen? Tayo nga nung may luwal sa mundong ito at magkaisip at lumaki at magkaroon ng lakas, tayo nga ay may plano Ang dami nating plano sa ating buhay. Anong plano natin? Magpapagawa ako ng malaking banga o ng malaking building at sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahingalay ka, matuwa ka, kumain ka. Diba? Yun ang plano minsan natin. Kung tayo po ay mayroong plano, ang Diyos din po ay may plano sa buhay natin. At yun po ay dapat nating makita. Yan po yung dahilan kung bakit mayroon tayong banal na kasulatan. Hindi po lamang upang irebela sa atin ang kabuuan kung sino ang Diyos, kung paano nagliligtas ang ating Panginoong Diyos, kundi upang sabihin din po naman sa ating mga mananampalataya, hey mga anak, may plano ako sa buhay ninyo. Amen? Yan po ang ating banal na kasulatan. Okay? Yan po ang dahilan ng pagkakasulat ng banal na kasulatan. Isa sa mga layunin. Pangalawa po, ay binabanggit po ng ating binasang talata. Ang sabi po rito, sa verse number 8, be not thou therefore ashamed
of the testimony of the Lord, nor of me, his prisoner. And then note this statement, but be thou partaker. Ano? Yun po ang sabi. Kundi, ano po sabi? Magtiis ka ng kahirapan. Sa English po, but be thou partaker. Ano? Kundi ikaw ay maging kabahagi. Ikaw ay maging kabahagi. Ngayon, sabi ko nga po, si Timoteo, wala na. Sino ang kinakausap? Tayo. No? Ilagay mo yung pangalan diyan. No? Anong pangalan mo? Kundi ikaw, Arnolfo, ay maging kabahagi. Ganda pangalan yun, ha? Aha. Nandito yan po yung word na partaker. Ikaw ay maging kabahagi. Anong inilalarawan yan? Plano ng Diyos na tayo po'y maging kabahagi. Okay? And then, sa verse number 9, inyong tingnan sa verse number 9 sa wikang English. Ang sabi po, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose. Na? But according to His own purpose. Na? Ayon sa kaniyang sariling akala. Mayroong binabanggit na ganito eh. Mayroong purpose ang Panginoon. Therefore, yung purpose na yan yung plano ng Diyos sa atin. Aha. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Through Apostle Paul, ay isinare niya kay Timoteo at sinishare po niya sa atin ngayon na mayroong layunin ang Panginoong Diyos sa ating buhay. At bilang tao, katulad po ng aking nabanggit na, pagka po ating binulay ang ating sarili, bakit nga ba ako'y nilikha ng Panginoong Diyos? Ano nga bang dahilan? Minsan hindi tayo nag-iisip ng ganun eh. Palagi lamang ang focus ng ating pag-iisip ay ang ating sarili eh. Pero pagka ating ginamit na gamitin ang ating mga sariling pagkatao, ang ating sarili, bakit nga ba ako inilikha ng Diyos? Na? Pag binulay mo yan, hindi po pwedeng sabihin mong walang plano ang Diyos sa iyong buhay. Pati yung sarili mo. Kung ikaw nga, sabi ko kanina, may plano ang Diyos pa kaya? Aha. Yan po'y nakalagay sa ating pagkatao. Intertwined, sabi nga po, nakatahi sa himaymay ng ating pagkatao ang katotohanan, ang Diyos, pag inisip natin ay mayroong plano sa ating buhay. Eh sa totoo, tayo rin naman ay gustong sumama pagka sinabi ng Panginoong, gusto mo ba sa langit? Plano ko yon. Sabi natin, yes Lord. No? Pero hanggang doon lang minsan ang ating naiisip. Pagkatapos ng kaligtasan, Panginoon, pabayaan mo na ako at ako'y mayroong gagawing akin. Ba hindi ganun? Okay. So mga kapatid, una po na akin po lamang ipinapahayag ngayon sa atin. Ayon pong maintindihan natin, bawat isang Kristiyano ay may plano ang Diyos sa ating buhay. Period. Amen? Meron. Dapat nating tinatanggap ang planong iyon. Ang layuning iyon ng ating Panginoon. Now, tuloy po natin. Pinapaliwanag po dito itong planong ito ng ating Panginoong Diyos. No? Nais ko pong ating tingnan ang ilan. Ayon po sa aking pagsisikap na makapagbahagi,
ay tingnan po natin kung paano po ipinapaaninaw sa atin mula dito sa talatang ito ang ilang katotohanan na plano po ng Diyos, purpose, layunin ng Diyos sa ating buhay. At sana po ay makita nating malinaw. At ang akin pong panalangin sa Panginoong Diyos, sana po ay ito'y ating maisagawa. Bilang tayo po ay anak ng Diyos. Ang sabi po ng isang talata sa James chapter 4, verse 17, sa nakakaalam ng mabuti, ano pang sunod? Ano pang sunod? At di ginagawa, ay kasalanan sa kanya. Yan. No? Hindi ang pagpatay. No? Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan ang sinasabing kasalanan ng omisyon. Dalawang klase ng kasalanan. Commission and omission. Ginawa at hindi ginawa. Okay. So, mga kapatid, mayroong plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa iyo, may plano ang Diyos sa akin. Okay. At yan nga po ang sabi ng talata. Dapat natin itong maalaman, and I know, nabasa na po natin, kung hindi natin ito gagawin, ito'y kasalanan natin. Ngayon, ano po ba yung importanteng layunin ng Diyos sa ating buhay? Pumunta po tayo sa ating mga puntos. Verse number 5. Verse number 5. Ang sabi po, narito po ang ating unang puntos. Ang sabi po niya, sinulatan po niya si Timoteo sa verse number 2, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kawaan at kapayapaan nawa mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pagdating sa verse number 5, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi mula kay Loida na iyong lalang, sa ating tagasalita ngayon ay lola. Inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi mo, ano yun? Muna. Bait muna. I hope ito po'y mula. No? Kay Loida na iyong lola, at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Dahil dito'y ipinapaalaala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. Kung inyo pong pagdudugtungin, yung sulat na yon kay Timoteo ay meron pong ipinapaabot na layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At yun din po ang layunin ng Diyos sa atin. Ano po yun? Na si Timoteo, na tayo po ay maging defender ng pananampalataya ng Diyos. To become a defender of the faith of God. Na tayo po ay maging defender ng pananampalataya ng atin pong Panginoong Diyos. I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Yan po ang sabi. Na yan ay nagmula sa iyong lelang, sa iyong lola. Alam po niyo mga kapatid, ang isa po na nakikita ko po rito, ay tayo po'y pinagsasabihan ng Diyos through Apostle Paul na tayo po'y maging defender ng pananampalataya ng atin pong Panginoong Diyos.
Ito po ang isang dapat nating matutunan. Defender. Diyan po sa Lipa, mayroon po diyang mga defender ng kanilang pananampalataya. So tayo rin po naman bilang mga mananampalataya ay dapat maging defender ng ating pananampalataya. Okay? Ang sabi po ni Jude sa verse 3, contend for the faith that is in thee. Iyong ipaglaban ang pananampalatayang nasa sa iyo. Mga kapatid, napakahalaga po niya ang bagay na yan. No? Mahalaga po na ating patuloy na maipaglaban ang pananampalatayang ito. For what purpose? Upang patuloy po nating mapalaganap ang aral ng Panginoong Diyos. Biruin mo mula sa lola hanggang sa pumunta kay Eunice. Tinuruan ng lola si Eunice ng salita ng Diyos. At mula kay Eunice, hindi natin tiyak kung sino nagturo, kung ang lola o ang ina, ibinahagi naman kay Timoteo. So mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, tayo po ngayon mananampalataya ng Diyos. Mayroon tayong pananampalataya ng Diyos, naunawaan natin ang pananampalataya ng Diyos, huwag tumigil sa inyo ang pananampalatayang yan. Mahalaga po ang pananampalataya ng Diyos. Ang sabi po ng isang talata sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Okay? Kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Okay? So nandidiyan po, tayo po'y dapat maging tagapagtanggol. Tayo po ay dapat maging tagapagtanggol ng pananampalatayang ito, maging sa kapigatian. Sabi ng verse number 8, huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. At ang sabi rin niya, ni ako nabilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo, sa kapangyarihan ng Diyos. Nandoon po Yun yung plano. Maging defender tayo ng pananampalataya ng atin pong Panginoong Diyos. Okay? Kahit may kahirapan, actually, hindi po talagang madali ang buhay Kristiyano. Tatawanan tayo, pati sa sarili natin, kukontrolin natin ang sarili natin. Yun po ang Kristiyano Kayo ba'y nagkukontrol sa sarili ninyo? Marami tayong gustong gawin, pero sapagkat tayo'y mananampalataya, sinasabi natin, hindi ito pwede. Mali ito Okay, mga kapatid. So, yan po ay ipinakikita sa atin. Tayo po'y maging defender ng pananampalataya ng Panginoon. Kung sila nga yung ibang mga relihiyon, meron po silang ganyang pagsisikap. Much more, tayo pong mga anak ng Diyos. Sila nga, pagka binibigyan mo ng tracts, ayaw tumanggap sapagkat tinuruan, huwag kayong tatanggap. Sabi ng, meron akong relihiyong akin alam ba nyo, nung ako'y nagbibisitation dito, ako'y namumura riyan. At kung ano-ano pang sinasabi sa akin masakit. Akala nila sila yung nasa tama at tayo yung mali. Pero alam natin tayo yung nasa tama Mga kapatid, nandoon po yung bagay. Atin pong ipanindigan ang pananampalataya ng Panginoon. Maging defender tayo, ma-share po natin itong pananampalatayang ito. Ano po ba yung pananampalataya ng Panginoon?
Anong pananampalataya ng Bible? Na si Jesus Christ ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan, at ang sino mang mananampalataya at tatanggap ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po ang turo ng Bible eh. Pagdating sa kaligtasan, ay biruin mo yung mga taong hindi naman ganyan ang aral, meron silang ganyang concern na ipanindigan ang pananampalataya, ay lalo higit tayo, mga kapatid. Now, saan natin po ipaninindigan ang ating pananampalataya? Kanino at saan? Una, sa atin pong pamilya at mga mahal sa buhay. No? Sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Mga minamahal, ibig ko pong sabihin, ating maibahagi sa kanila, sila'y ating maipagtanggol sa pananampalataya na ating nakikitang totoo. Maging defender tayo ng ating pamilya. Naalaala ko po nung una, kami dyan sa Vergara, kami ni Pastor Fernand, may kausap kami riyan na ibang relihiyon. No? Pero hindi naman siya ang kausap namin, yung kanyang kapatid. The second time na kami pumunta ron, naroon na siya. Nakikisaw-saw na sa amin. To make the story short, 4 na ministro nila ang nakaharap namin para lang hindi makuha ang taong ito. Hindi nga namin nakuha. No? Pero pinagtanggol niya yon sa paniniwalang mali itong aral na ito. Iba yung inyong aral kaysa amin. Pero mga kapatid, alam natin ito ang totoo. Ipagtanggol mo yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay. Ilapit mo sa Panginoon. Amen? Mamamatay na lang yung iyong mahal sa buhay. Hindi mo pa nasisiran ng salita ng Diyos. Maging defender tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Katulad ni Lois, ni Eunice, kay Timoteo. Amen? Maging defender tayo. Pangalawa po, naintindihan na natin, maging defender po tayo ng pananampalatayang ito para sa ating iglesia. Yun pong ating Baptist faith must remain until the end of time. No? Baptist faith. Huwag po nating hayaang ito'y mahaluan ng mahaluan to the extent na maya-maya hindi na natin maintindihan kung sino tayo at kung ano tayo. Ito na po ngayon yung tinatawag na ecumenism, na tayo po ay naroon na sa time ng ecumenism, matagal ng panahon, na nagsasama-sama na ang lahat ng iyan. Isang araw, makikita mo, sino na nga ba rito ang aking kalampi? Nagkalahok-lahok na kayo. Well, maganda naman yung ikaw yung nakikisama. Pero pagdating po sa pananampalataya, makita natin hanggang saan ang ating hangganan. No? Kaya one time, ako inanyayahan dito, I guess, 2 lang kaming relihiyon ang hindi nag-participate. Ako ang isa, at ang isa yung naririyan. No? Okay. Meron akong iniingatan eh. Pag ikay sama ng sama, anong tingin ng tao? Kayo'y iisa. Magkakasama kayo eh. Dahil ang pag-uusap ay pang-relihiyon eh. Pero pagka ang gobyerno ang nag-iimbita, magkakasama kami ron. Wala kaming pinag-uusapang relihiyon eh. Para sa kagandahan ng bayan eh. So magkakasama kami. Pero pagka pang-relihiyon na ba, ingat ako. Hindi ako basta sasawsaw. Ayaw kong bumagsak, ayaw kong mawala yung sinasabing
kredibilidad, yung sinasabing uri ng pananampalatayang mayroon ako bilang isang nakakilala sa Panginoon sa ganitong bagay. So, maging defender po tayo ng ating pananampalataya para po sa ating church. Ano ho? At yan po ay hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Huwag po natin hayaan ito'y mabaluktot. Huwag natin hayaan mabaluktot ito. No? Well, kung sa karpintero, okay lang. Pagka ako sa carpentry, dati masyadong gusto ko talagang perfecto. Maganda tingnan yung perfect Pero mahirap gawin yun. Ngayon, napapagod na rin ako. Sabi ko, kapatid, alam mo, madali lang yung problema niyan. Sa tingin mo, hindi magandang-maganda, lagyan mo lang ng hayaan mo na. Ayos na yun. Hayaan mo na. Okay na yun, pagka nilagyan mo noon. Ayun ang isang ating kapatid, gumawa dyan ng gawain. Ginawa niya, kita niya, ang laki ng kawang. Hindi tumigil na hindi niya naiayos. Sabi ko, may problema yung gumawa Ayaw niyang tanggapin talagang ganun. So, aayusin ko ito. Pero kapatid, lagyan mo lang yan ng hayain na. Okay na yun. Yan ay sa mga bagay-bagay lang. Kahit sa pagluluto ng ulam, kahit hindi totoong kasarapan, hayaan na. Okay lang yan. Pero pagdating sa pananampalataya, dapat kang maging strong. Amen? Maging defender po tayo ng doktrina ng Bible. Doktrina yan Aral yan ng Panginoong Diyos Hindi kung anong aral. Hindi po pwedeng magtama yung hindi tama. Hindi po pwedeng maligtas ang tao by good works ng tao. Yes, pwedeng maligtas ang tao by good works ng Diyos. Babago yun Ano ba nagligtas sa atin? Good works ng tao o good works ng Diyos? Good works ng Diyos. Pwede tayo ron sa good works ng Diyos. Defender. Yan po ang isang sabi po kay Apostol Pablo. Yan ang sabi ng talata. Na maging defender siya ng kanyang pananampalataya. When I call to remembrance the unfeigned faith, pananampalatayang hindi pakunwari. Pananampalatayang hindi totoo. Maging defender tayo ng pananampalataya. Amen? Sa ating anak, at sa ating iglesia. Huwag nating hayaan na kung ano-anong mangyari. Hindi na natin maintindihan kung saan tayo connected. Dapat malinaw sa atin yun. Dahil masisira. Hindi po natin binabago yung teaching ng Bible. Salvation is by faith alone. Tanging si Jesus Christ ang tumubos sa atin, wala ng iba. Okay? So, yun po. And that is number 1. Huwag po nating hayaang yung doctrine po ay masira. Pag nasira po ang doctrine, sira na ang simbahan. Wala na tayong standard pagka ganun Kung ano-ano na lang. Isang araw, hindi na Bible ang ating pag-uusapan. Baka isang araw magtutungit na lang tayo dito sa loob. Dahil masaya rin naman. Di ba ga? Okay. Pangalawa po, hindi lamang po defender, verse 8, but be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord. So ang idea ng defender ay ikaw ay nagtatanggol. Pinagtatanggol mo, but this time, hindi po lamang ikaw defender ng iyong pananampalataya, but as Christians, you ought to be a declarer of this faith of God. Ikaw ay isang tagapagpahayag ng pananampalataya ng Panginoong Diyos. Yun po yung dapat. Ipapahayag po natin ang pananampalataya na itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating pong pananampalataya nakasalalay sa biyaya ng Panginoong Diyos at sa persona ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi.
Okay. Yan ang sabi, na siyang sa atin ay nagligtas. Yan yung gospel. Ngayon, saan po natin idideklara ito? Sa lahat ng lugar. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. No? Ito po ay idideklara natin sa lahat ng lugar. Okay? Pangalawa po, ito pong pananampalatayang ito, idideklara natin practically. Ano ha? In all places, and we have to declare this faith practically. Na ibig sabihin po, meron tayong panahon para rito, para mag-share. Yun po yung practical aspect. Marami na tayong alaman. Ligtas na tayo, amen? Amen po ba? But we need that practical aspect ng ating pananampalataya na hindi lamang ikaw ang ligtas, kundi maligtas din yung iba. No? Yung mga eskwelahan nga aral muna tayo sa loob, pagkatapos isang araw lalabas. OJT muna tayo. Gagawa tayo, magpa-practical muna tayo dun sa labas. Yun po yung sinasabi ko mga kapatid. Hindi po tayo, sabi natin, defender po tayo, but we are not declarer. Maging kabahagi po tayo sa bahaging ito. Okay? So, maging practical po ang bahaging ito. And then, ideklara po natin ito positionally. Positionally. Ano ang ibig kong sabihin positionally? Unadulterated. Kung ano yung totoo, siya mong ibahagi. Yun yung sabihin mo sa mga tao. Na si Kristo Jesus ang talagang tagapagligtas at hindi ang simbahan at hindi ang mabubuting gawa. Na ang bautismo'y talagang lubog, hindi wisik. Hindi buhos. Sa bautismo, nag-away ang mag-ama. Nasabi ko na ito. Sabi ng ama, pareho lang ikayang wisik at lubog sa bautismo. Sige, nagdebate. Hindi ayaw patalo ng ama at matanda siya Yun namang anak ay ayaw din magpatalo dahil ang alam niya, totoo yung kanyang doktrina. Baptist yung anak Nung nagtatalo sila, nakatingin yung ama doon sa harapan, nakitang patay yung manok. Anak, ilibing mo nga yung manok na yon. Tatay. Pagkatapos mag-usap, bumaba yung anak, kumuha ng alikabok, isang dakot na gabok, inilagay sa ulo. Tapos na. Ang bilis mo naman. Tapos na Dinungawan. Abay, naroon pa. Di kayo sabi niyo ang lubog at saka wisik pareho laang. Kaya kinong winisikan. Abay, tayong papakabagod pa. Ang baptism po ay talagang paglilibing. Ang sabi sa Romans chapter 6. Bakit tayo wisik lang? Yes, mga kapatid. Ito po yung sinasabi nating unadulterated. Ang totoo ay totoo. Okay. Declarer. At bilang declarer, ibig sabihin din po tayo mga mananampalataya ay supporter. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Maaring hindi kayo preacher, maaring hindi kayo worker. Pero suportahan niyo po yung mga gawa. Nabanggit ko na ng isang araw, pag meriendahin niyo, ipanalangin natin. Pagka nalabas, nangangaral. Di yun ang tulong-tulong. Hindi nga ako makakalakad dahil masakit na yung rheuma ko. Hindi pagpipray ko ang gawain. Hindi na nga makaalis. Hindi ipinagpipray. Ang ginagawa naman ay nagtutungit na laang. Wag!
Okay. Amen? Oh, mga kapatid, yan po ang sabi po ng banal na kasulatan. Yan po ang sabi rito. No? Okay. Last. Time na ako eh. Hindi po lamang tayo defender, hindi lamang tayo declarer. Number 3. Ano pang D? Okay? Ang sabi ng verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Ano naman? Tayo tinawag ng isang banal na pagtawag. We are now dramatizer of this faith. No? Dramatizer. Ano ang ibig ko pong sabihin? The application in our life. Yun pong aplikasyon ng itinuturo ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, siyang sa atin na nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Naroroon po, banal na pagtawag. I-dramatize po natin ang sinasabing banal na pagtawag. Amen? Minsan tayo mananampalataya na amoy chiko pa rin Yun pa rin, hindi nababago ang amoy. Dibaga, yung pa rin ang itsura yung pa rin magbago naman. Ako'y natutuwa doon sa ating mga kapatiran dito, ang laki ng pagbabago talaga. Mga una rito, ano kami magkasama, yung lalago ng buhok nila. Pero ngayon, ang gandang-gandang lalaki na. No? At may tinitulad pa raw nung una sila itong mga artistang ito, ang tinutulad ko. No? Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus. No? Hindi kung sino. Looking unto Jesus, sa Panginoon tayo tumingin. Siya ang pamantayan ng ating buhay, hindi yung artista. Minsan tayo kahabol pa rin Dadating ikadiyan si bakit ikaw wala sa church? Ayaw, nasa lubong. Ano ba gayaan? I-dramatize natin yung ating pananampalataya. Nakilala natin ang Panginoon, ipakita natin ito, at hayaan natin ma-impluwensyahan natin ang mga tao. Yan po yung sinasabi po rito Actually, ang 2 Timothy po, mga kapatid, pag inyo po tiningnan, ito po'y panahon ng tinatawag na pagtalikod, ito po yung panahon ng persecution, pero narito po ang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Timoteo, maging defender ka ng iyong pananampalataya. Timoteo, maging declarer ka ng iyong pananampalataya. Timoteo, maging dramatizer ka ng iyong pananampalataya. At tayo po ang mga Timoteo at mga Timotea ngayong panahong ito. Amen? Okay. So, ipakita natin yung banal na buhay. Sa verse number 14, mayroon pong binabanggit diyan, yung mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Anong nakatira daw sa atin? Anong klaseng Espiritu? Holy Spirit. Hindi bad spirit. Tama? Alam niyo, ako'y nag-deal doon sa mga possessed ng evil spirit. Nang ako'y nasa Bible school, 3 years. Halos every other month, meron. Bad spirit talaga ang amoy, galing ilalim ng lupa. No? 3 taon yun. At talaga nagmumura. At nangluluko pa. Sabi sa amin, doon sa aming mga kaeskwela, galing ako sa langit. Nakita ko si Abraham, si Moises. Nakita ko ang Diyos Ama. Nakita ko rin ang aklat ng buhay. At nung tiningnan ko, wala ang iyong pangalan doon. Grabe. Napakinggan ni Pastor Gavino. Huwag kayong makinig diyan.
Alam nyo, nung last year na, ika-3 taon, habang nagpipray sa prayer meeting, yung may tinawag na isang manalangin, siya rin nanalangin. Sinabayan niya, palakas siya ng palakas. Sinasapawan niya itong panalangin itong isang ito. Nilagay namin doon sa isang kwarto, kinausap namin. Nirebuke namin, ako mismo kasama roon. Oh, talagang ko ikaw yan na, magaling ka nga. Opo, magaling na po ako. Manalangin ka nga. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat po sa banal na dugo na tumubos sa aking kasalanan. Sa pangalan ni, biglang tumawa. Nakaloko rin. Pero amen. Yun na yung last, and up to this time, hindi ko na nabalita nagkagayong pa ulit. Mga kapatid, pakita natin kung sino tayo. Sa ating personal na buhay, ingatan mo sarili mo. May nakakakita o wala nakakakita, tumayo ka bilang isang ilaw. Liwanag. At yan ang ibig sabihin ng living for Jesus. Meron tayong awitin Living for Jesus. Ano pa? Hindi ko na alam. No? Ang ganda nun ng awitin ngayon hindi mabilis ang tiyempo, pero ipinakikita ron mga kapatid. Tayo'y dapat mabuhay. Para sa Panginoon. At muli po, sa kahuli-hulihan, ang mga anak ng Diyos, palangit. Ikaw ba'y palangit na? Tayo bang lahat ay palangit na? Kung hindi pa, bigyan mo ng puwang ang Panginoon. Matiyak mo ang langit. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, salamat po sa inyo. Salamat po ang inyong salita ay kumpleto sa mga pagtuturo. Through Apostle Paul, tinuruan niya si Timoteo. Ngunit katulad ng aming binanggit, wala na po si Timoteo. Naririto pa rin po ang Bible upang sabihin sa kami, sa mga panahong ito ang kinakausap. Lord, tunay po, dapat kaming mabuhay sa ngayon sa plano mo. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sana po kami po ilagyan mo ng pagsisikap sa aming buhay. At gayon din po, Panginoon, magkaroon kami ng tamang desisyon sa buhay namin. Na mabuhay para po sa inyo. At aming Panginoon, dinadala po namin sa inyo ang aming mga sarili. Mahina po kami. Ngunit kayo po ang po pwedeng magbigay ng lakas. Kami po'y humaharap sa inyo ngayong umaga. Kami po'y tutulungan mo. Dinadalangin ko po, Panginoon, kung mayroon pa pong hindi ligtas, tulungan mo rin po ang aming kaibigang yaon na narito. Maunawaan niya ang inyong kaligtasan. Matanggap ka po niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag po niyang i-refuse o tanggihan ang inyong pagliligtas. Ang Panginoong Hesus ay namatay para sa aming kasalanan. At kayo nga po ang kumilos ngayong umaga. Habang tayo nakapikit, nakatungo ang ating mga ulo. Pero ba ngayong umaga ang tatanggap sa Panginoon? Panginoon, salamat po, napakabuti mo. Ako na isang makasalanan na inabot mo, binayaran mo ang kasalanan ko, at ngayon, ang iyong hinihingi sa akin ay magtiwala sa iyo. Lord, ngayon pong umaga, nais kitang tanggapin sa aking puso. Meron po ba magtataas ng kamay? Meron po ba? Kung hindi mo pa natatanggap, amen. Salamat sa Diyos. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Napakabuti ng Diyos. Na kung hindi ka pa nakakatiyak, ito yung pagkakataon sa iyo. Tanggapin mo siya. It's not your religion. It is Jesus Christ ang magliligtas sa iyo. Meron pa po ba? Meron pa?
Sa mga mananampalataya, mayroon tawag sa atin ng Diyos. May plano ang Diyos sa ating buhay. Ngayong umaga, naabot ka ba ng salita ng Diyos? Maaari kang tumayo sa iyong kinaupuan at sabihin mo, Lord, tulungan mo po ako sa planong ito, sa aking buhay. Tulungan mo po, Panginoon, ako, na sana nga po'y maipakita ko sa iyo na nandidiyan ako at nagnanais na sumunod sa iyong plano sa aking buhay. Yan ba ang iyong panalangin? Why don't you stand and pray to God? Talk to God. Amen. Yes, yes, yes. Kung sakaling nanghihina ka, this is your time. Hingin mo ang biyaya ng Diyos. Amen. Some more, dyan sa taas. Dyan sa taas. Amen. Yes. Meron pa po ba? Meron pa? Yes. Amen. Yes. Sige po, manalangin kayo sa Diyos. Some more. Panginoon namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po inyong pinagpala ng inyong salita. Ama, inyo pong nakikita ang aming mga puso. Sa kaibuturan ng aming mga puso ay nandoon po ang aming pagnanais. But Lord, mahina kami. Kami po ay nagkukulang, nagkakasala. Natatalo kami minsan ng aming mga sariling mga kagustuhan. But Lord, tulungan mo po. Naririto po ngayong umaga, nakatayo ang inyong mga anak na nanalangin. Lord, inyo pong papagtagumpayin ang kapatid na yaon. Bawat isang nananalangin, Panginoon, tulungan mo na sana nga po maitayo namin ang pananampalataya at ang layunin mo sa amin bilang inyong mga anak. Salamat po, Panginoong Diyos, at ang dalangin ko po ang bawat siya sa amin. Nawa nga po'y maging defender ng pananampalatayang ito. Tulungan mo po kami, aming Panginoon. Maging declarer kami and dramatizer ng pananampalatayang ito. Ito po aming hinihinging may pagpupuri sa inyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.